Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Pumalag si Martin Romualdez dito sa investigation na ginagawa ng ombudsman. Nagpalabas siya mga kababayan ng statement. Ito yung kanyang statement as published ng GMA News. Statement of former House Speaker Ferdinand Martin Romualdez on the Ombudsman's investigation. Sabi po ni Martin, pantay na hustisya lamang ang hinihingi ko. But the ombudsman is using witnesses he himself and now the DOJ have already publicly discredited and who are now facing cyber libel and perjury charges. Ito ba ang patas na imbestigasyon? Mga testigong ibinasura na, kinasuhan pa ng cyber libel at perjury, gagamitin pa rin para lang ituro ako at ako lamang. Hindi ako uurong sa laban na ito. Hindi ako matitinag. Gawin natin ang tama, sabi ni Martin Romualdez. Ang tinuturo siya lang. Yung mga naunang nasabit, mga kababayan at mismo mga taga-DPWH, hindi kasama sa itinuturo. Bakit ganon? Ayan ang tanong ni Martin Romualdez, mga kababayan. Bakit nga ganon? Pero sabi ni Martin, hindi niya ako matitinag. Gagawin natin ang tama. Yung Department of Justice kasi mga kababayan, sinabi noong Wednesday na criminal complaints for perjury in cyber libel against 18 former bodyguards ni dating Congressman Saldico at saka yung abogado nilang si Atty. Baligod have been filed in 4 regional trial courts in Metro Manila. Si DOJ spokesperson Polo Martinez said all informations were filed on Tuesday before the RTCs of the cities of Caloocan, Las Piñas, Muntinlupa, and San Juan. The cases arose from several complaints involving execution and dissemination of a joint sworn statement related to press conferences and interviews, social media posts, and other online publications. The so-called 18 Malita boys were charged in 10 separate informations for 6 counts of cyber libel under Section 4C 4 of Republic Act 10175, otherwise known as Cyber Crime Prevention Act of 2012, and 4 counts of perjury. Lawyer Libito Baligod is charged as a co-accused with the so-called 18 Malita boys in certain informations. Kaya ito ang sinasabi niya ni Martin Romualdez. Dapat niya patas. Kinasuhan na sila ng DOJ. Bakit gagamitin pa sila? Perjury yung kaso, cyber libel. Bakit gagamitin sila laban sa akin? Nagiging inconsistent. Paganyan. The ombudsman niya is using witnesses he himself. And now the DOJ have already publicly discredited, and who are now facing cyber libel and perjury charges. Yan ang punto ni Martin Romualdez. Ginagamit pa rin ng ombudsman, diniscredit na ng DOJ na mga sinungaling yung mga testigo. So anong rason na hindi magsisinungaling yon? False in one is false in everything. Falsos in uno, falsos in omnibus. Di ba po, mga kababayan? So, an integrity, mga kababayan, compromised is a case defeated. So, isipin na lang natin, mga kababayan, na may ilang tao na formal ng kinasuhan ng gobyerno sa korte dahil napatunayan siya ay sinungaling at gumagawa-gawa lang ng kwento. Kaya may kasong perjury, cyber libel. Tapos, may isa namang ahensya ng gobyerno, yung ombudsman, na pilit siyang ginagawang bida at pinagkakatiwalang testigo para madiin ang isang opisyal. O di ba mga kababayan, katakataka? So, ang tanong, hindi ba labag sa simpleng common sense ang mga
nagaganap ngayon mga kababayan, na ang mga taong diniklara na sinungaling ng batas ay siya pang gagamitin para magiba ang reputasyon ng iba. Diba po? Hindi ka pwedeng mamitas ng katotohanan sa isang puno na napatunayan na ang bulok ang lahat ng bunga. Pero namitas ka pa rin. Hindi pwedeng sabihin ng ombudsman na sinungaling sila sa DOJ pero nagsasabing totoo naman ito sa amin. Hindi pwede po kasing hatiin yung integridad ng isang tao. False in one nga is false in everything. So ano yung background ng information na to, mga kababayan? Tingnan natin yung kilos ng DOJ kung saan formal na nagsampa sa mga korte sa Las Piñas, Muntinlupa, sa San Juan at sa Caloocan. 10 magkakaiwalay mga kababayan na information para sa 6 na counts ng cyber libel ang final nila at saka 4 na counts ng perjury laban dito sa mga tinaguriang Malita Boys. At kasama sa kinasuhan si Atty. Libito Baligod. So ayon sa DOJ, ang orihinal na pinagsamang salaysay o joint affidavit ng grupo ay puno ng mga inconsistencies. Ibinasura at pinawalang bisa na rin mismo ng Office of the Ombudsman ang dokumentong ito dahil hindi po ito sapat at kailangan ng individual na salaysay para sa bawat respondent bago ikonsidera. Ngayon, dahil dito mga kababayan, idiniklara ng DOJ na walang credibility ang mga paratang po ng grupo. Ngayon, dito naman tayo sa kilos ng ombudsman. Sa kabila mga kababayan ng mga kasong kriminal na kinakaharap ng grupo sa korte, itong 18 Malita Boys, ipinahayag naman po ng Office of the Ombudsman sa pamamagitan ni Assistant Ombudsman Miko Clavano na plano nilang gamitin ang testimonya ng 8 sa 18 mga Maleta Boys upang irekomenda at ituloy ang preliminary investigation laban kay Martin Romualdez para sa reklamong plunder daw, graft at saka direct bribery. So ano yung dahilan ng ombudsman? Naniniwala po ang ombudsman, mga investigador ng ombudsman na categorical and consistent ang mga pahayag ng 8 saksi hinggil sa di umano'y pag-deliver ng bilyon-bilyong cash gamit po yung mga maleta mula sa ari-arian ng kanilang dating boss na si dating Congressman Saldico. Nakitaan umano ng kanilang mga investigador ng sapat na basihan ang kilos, pananalita at disposisyon ng mga saksi. Ngayon, ano yung depensa ni Martin Romualdez? Hayagang question ngayon ni Martin Romualdez ang pagiging patas ng ombudsman. Binigyan din ang kanyang kampo na hindi makatarungang gamitin bilang mga saksi ang mga taong publicly discredited na po, nasira na publicly sa publiko at kasalukuyang naharap sa mga kasong perjury saka cyber libel dahil sa pag-imbento ng kwento sa ilalim ng panunumpa. So kung nag-imbento sila ng kwento, sabi ng DOJ, anong rason na hindi sila nag-imbento ng kwento para siraan si Martin? Yun ang tanong dun eh. So ano yung mga legal and logical arguments dito? Ito kasi po, ang siguro lagi ninyo itong naririnig, yung tinatawag na fruit of poisonous tree. Batas sa ebidensya. Sa batas po, kapag ang pinagmula ng ebidensya o mga testimonya ay depektibo, illegal o peke, ang lahat ng makukuha mula rito ay kontaminado na rin. Yan ang tinatawag na the fruit of the poisonous tree. Poisonous tree. Dahil sinampahan na ng DOJ ng kasong perjury ang mga saksi dahil sa pag-imbento ng kwento
ang kanilang salaysay, maituturing po na lasang-laso na po. Na hindi pwedeng ihain o tanggapin, mga kababayan, sa kahit anong legal na paglilitis. Yun. Tapos yung sinabi natin na falsus in uno. Iyon ang prinsipyo, mga kababayan, falsus in uno, falsus in omnibus. Sinungaling sa isa, sinungaling sa lahat. Mali sa isa, mali sa lahat. Ayon sa mga doktrina ng Korte Suprema, ang testigong sadyang nagsisinungaling sa isang maalagang detalye ay hindi na pwedeng pagkatiwalaan sa iba pa niyang mga sasabihin kasi nga sinungaling. Tama po. Sinungaling eh. Paano ka maniniwala sa taong sinungaling? Testigong sinungaling. Di ba? So kung napatunayan ng DOJ na magulo at puno ng kontradiksyon ang kanilang orihinal na salaysay, may malakas na basihan ng batas na ibasura ang buong testimonya nitong mga tinawag na Malita Boys. Ganon lang yon, mga kababayan. So wala ng credibility. Ang pinakang pundasyon ng isang testigo ay ang kanyang integridad kasi, mga kababayan. Sa mga seryosong kaso tulad ng People versus Refrial, nilinaw ng Supreme Court, mga kababayan, na ang testimonya ay dapat madaling paniwalaan at galing sa isang mapagkakatiwalaang tao. Siyempre naman. So kung ang testigo ay mismong naharap sa kasong krimen dahil sa kanyang mga sinabi, perjury, ang kanyang credibility ay automatic bagsak na po o compromised, mga kababayan. So paano magiging categorical inconsistent ang 8 sa 18 mga testigo kung ang pinagmulan nilang affidavit ay diniklara ng peke? Peke ngani ng DOJ? Yan ang tanong. At binasura na rin ng ombudsman noong una. Tapos yun ang gagamitin, mga kababayan, laban sa dating speaker. So katakataka talaga. Nakapagtataka talaga. So, sadyang sinasadya po yung may sadyang pagsisinungaling, sa ilalim ng sumpa, perjury. Para sampaan ng DOJ ng perjury, mga kababayan, ang isang tao, ibig sabihin napatunayan sa preliminary investigation na sila'y gumawa ng willful saka deliberate assertion of falsehood, sadyang pagbaluktot sa katotohanan, mga kababayan. So, hindi lang po ito simpleng pagkakamali, mga kababayan. Ito ay sadyang pag-imbento ng kwento habang nanunumpa sa harap ng batas na isa po siyang krimen. Now, dito tayo sa malisyosong paninira. Kaya nakasuhan po ng cyber libel bilang demolition job. Ang cyber libel ay nangangahulugan po na nagpakalat sila ng mga maling impormasyon na may actual malis o masamang intensyon na manira lamang ng reputasyon ng tao. So, ibig sabihin, ang motibo nitong mga tinaguriang Malita Boys ay hindi para sa katotohanan, kundi para sa isang organisado na paninira sa pagkatao po at karangalan po ni Martin Romualdez. So yun po ang lumalabas dito. Tama? Ngayon, pagwawasak po ito sa due process. Karapatan sa patas na paglilitis ang gusto lang na mangyari ni Martin Romualdez. Karapatan ni Romualdez sa ilalim ng ating konstitusyon ang isang patas na investigasyon. Yun ang kanyang hinihiling. Git ng kanyang kampo, hindi makatarungan na gamitin po ang 18 Malita Boys bilang mga saksi, gayong sila ay publicly discredited na niya sa publiko at mga akusado na sa ngayon sa korte dahil sa
pagsisinungaling. Tama po? So ito ay magiging mukhang political harassment, mga kababayan. At pag-atake, imbes na tunay na pag-aanap ng hustisya. So may kontradiksyon at gulo sa institusyon ng ating gobyerno, mga kababayan. Ang DOJ at saka yung Ombudsman ay parehong bahagi ng sistema ng hustisya ng ating bansa. So kung ang DOJ na siyang pangunahing taga-usig ng ating bansa, ang nagsabing peke ang testimonya ng grupong ito, ang pagigiit, mga kababayan, ng Ombudsman na ituloy ang investigasyon gamit ang mga ito ay lumilikha ng gulo, kalituhan. Tama po? At saka nagpapababa sa tiwala ng publiko sa legal system ng ating bansa. So, nandiyan ang nakikita natin na kakulangan sa corroborative evidence. Ang simpleng kwento, mga kababayan, ng pagpapadala ng maleta na naglalaman daw ng bilyon-bilyong cash ay hindi sapat na ang ebidensya para sa kasong plunder o graft kung ang mga nagsasalita may issue sa katapatan. Tama po? May issue sa katapatan, finailan nga po ng DOJ. Perjury at saka cyber libel. Kung walang ibang matibay na dokumento, bangka records, o mga independenteng testigo na magpapatunay nito, ang kaso ay purong haka-haka lamang na galing sa mga kaduda-duda po na individual. At tingin natin, walang timbang sa korte. Destined to fail, ika nga. Kahit pilitin ng Ombudsman na ituloy ang investigasyon gamit itong mga malita boys, oras na umakyat ito sa Sandigan Bayan, madali itong madiidepensa ng mga abogado ni Martin Romualdez sa tingin natin, gamit ang mga naunang desisyon ng Supreme Court ukol sa mga discredited na mga testigo. So ang pagpipilit na gamitin sila ay pag-aksaya lamang po ng pondo at oras ng gobyerno. Yan ang tingin natin dito sa kasong ito, mga kababayan. So kahit anong pilit ng Ombudsman na buhayin ang investigasyon laban kay Martin Romualdez, hindi kayang itayo ng kahit anong propaganda ang isang kaso kung ang mismong mga testigo ay deklarado na ng DOJ na mga sinungaling, may mali siya, at akusado na ngayon sa korte para sa perjury at saka cyber libel.